10 taon, at nabigo ka sa nag-iisang pangako na ginawa mo. Iimpake mo na ang iyong mga gamit. Sinisante ka. Kumalat sa social media ang magulo nilang gabi sa Thailand. Sa kanilang tahanan, nagtalo ang mga tao kung sila ba ay mga magulo, radikal sa politika, o bahagi ng isang kakaibang patalastas ng manika. Malawakang kumalat ang mga chismis, at ang kanyang boss, na nakasagutan na ang embahada ng Thailand, ay nasangkot sa isang malaking iskandalo. Habang nagkakagulo si Truong sa pagkawala ng trabaho, masayang binabago ni Dojen ang kanyang dumaraming tagasunod. Iyon na ang huling patak. Inagaw ni Truong ang Peking Junmin mula sa kanyang mga kamay. Tigilan mo iyan bago ko durugin yan. Sumabog sa galit si Du Chien. Ikaw at ang monghe ang nagtaksil kay Junmin, malayo siya, at hindi mo man lang siya sinuri. Noong nasa high school pa tayo, ginawa mo siyang katulong. Ngayon naman, parang hindi siya umiiral. Kumukulo ang dugo ni Truong, pero tumanggi siyang makipaglaban sa isang taong malinaw na nasisira. Sa halip, nagalit siya at umalis. Hinabol siya ni Bok pero hindi niya mapigilan. Mamaya ng gabing iyon, naglakad ng palikoliko si Dojen pababa sa dalampasigan, tinatawag ang pangalan ni Truong hanggang sa mapaos ang kanyang boses. Hindi siya uminom ng gamot at muling nagkakagulo nang sa wakas ay bumalik si Truong. Napasigaw si Dojen sa pag-iyak at yumakap sa kanya. Pasensya na. Makasarili ako. Natakot ako na baka lumakad ka papunta sa karagatan at mawala. Mahinhing bumuntong hininga si Truong, hindi na kayang magalit. Ganoon na lang, buo na naman silang apat. Mas mahalaga ang bukas kaysa anuman. Dumating sila sa Thailand para sa music festival. Kinabukasan, dumating sila sa Songkran, ang ligaw na pagdiriwang ng tubig kung saan magtatanghal si Iggy Star. Ang parehong kahangahangang babae mula kanina ay nakilala sila at masayang kumaway. Pagkatapos ay lumitaw mismo si Iggy Star na nagbunyag na siya ang kanyang kasintahan. Nang marinig kung paano siya tinulungan ng mga lalaki kanina, ginantimpalaan niya sila ng seats para sa palabas. Nang gabing iyon, humiwa sa hangin ang mga laser, umugong ang musika na parang buhay na tibok ng puso, at nagwisik ng tubig sa lahat ng dako, kumikinang sa ilalim ng mga gintong ilaw. Parang nabuhay muli ang mga bata sa paraang hindi nila naramdaman sa loob ng maraming taon. At dumating ang sandali. Nakita sila ni Iggy Star sa karamihan at inanyayahang umakyat sa entablado si Dojen para makipaghalo ng isang kanta sa kanya. Binuhat ni Du Chien ang Peking Junmin sa kanyang mga bisig dahil ang sandaling ito ay para sa kanilang dalawa. Ang iba ay nagpalakpakan mula sa ibaba, puno ng pagmamalaki. Hindi nila alam kung gaano katagal ang kagalakan, pero nang lumabo ang mga ilaw, nilamon ng kadiliman ang lahat. Nagising si Truong sa isang maruming, madilim na silid, mahigpit na nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Ang iba ay nakatali sa tabi niya. Kinidnap sila at ito ang lugar kung saan kinukuha ang mga organ. Sumunod na nagising ang monghe, nanginginig habang bumabalik ang mga alaala. Pagkatapos ng pista, inanyayahan sila ni Sylvia para mag-inuman sa tabing dagat. Tumanggi si Nalin, nasaktan matapos makita si Tae Truong na nakikimo. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento.